Kamusta? Ngayon, samahan niyo akong balikan ang kasaysayan ng Pilipinas at tingnan din natin ang kasalukuyang kalagayan ng bansa sa aspeto ng populasyon, ekonomiya at seguridad. Nagsimula ang kasaysayan ng Pilipinas libu-libong taon na ang nakalilipas, nang ang mga unang tao ay nanirahan sa ating mga pulo. Sila ay nakikipagkalakalan na sa mga karetig bansa tulad ng Tsina at India bago pa man dumating ang mga Kastila. Noong 1521, dumating si Ferdinand Magellan, isang Portuguese na naglalayag para sa Espanya at natuklasan ang Pilipinas. Simula noon, sinakop ng Espanya ang bansa at nanatili dito ng higit sa 300 taon. Itinatag nila ang mga unang pamayanan, simbahan at gobyerno, ngunit marami ring Pilipino ang naging magsiklaban sa mga Kastila dahil sa pang-abuso. Isa sa mga pinakatanyag na bayani ng Pilipinas ay si Yar Jose Rizal, isang doktor at manunulat na nagsulong ng reforma sa pamamagitan ng kanyang mga akda. Ang kanyang mga sinulat ay nabigay inspirasyon sa rebolusyon ng mga Pilipino laban sa Espanya. Noong 1878, matapos ang digmaang Espanyol-Amerikano, pinalaya ng Estados Unidos ang Pilipinas mula sa mga Kastila. Ngunit sinakop naman tayo ng mga Amerikano. Sa ilalim na pamamahala ng Amerika, nakatanggap tayo ng edukasyon at mga reforma, ngunit nagpatuloy din ang laban para sa kalayaan. Pagkatapos na ikalawang digmaang pandaigdig, nakamit natin ang ating kalayaan noong Hulyo 4, 1946. Simula noon, ang Pilipinas ay nakaranas na iba't ibang hamon tulad ng mga diktadura, ngunit patuloy na lumalaban para sa demokrasya at kaunlaran. Sa kasalukuyan, ang Pilipinas ay may populasyon na higit sa 1.10 milyong tao, na ginagawa itong isa sa mga pinakamataong bansa sa mundo. Ang populasyon ay bata pa, na may median age na nasa 25 taon, na nagpapakita ng malaking potensyal sa hinaharap. Ang ekonomiya ng Pilipinas ay patuloy na lumalago at bago pa man tumama ang pandemya, ito ay isa sa mga pinakamabilis lumago sa Asya. Ang sektor na serbisyo tulad ng business process outsourcing (BE), remittance mula sa mga EBLI at turismo ang mga pangunahing nagpapalakas ng ekonomiya. Gayunpaman, marami pa ring hamon tulad ng kahirapan at hindi pantay-pantay na pag-unlad sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang pamumuhay sa Pilipinas ay maaaring maging comfortable depende sa lugar na tinitirhan. Ang mga lungsod tulad ng Manila, Cebu at Davao ay may modernong mga pasilidad, ngunit kasabay nito, may mga suliranin din tulad ng trapiko, polusyon at mataas na cost of living. Sa kabilang banda, ang mga probinsya ay nag-aalok ng mas tahimik at simpleng pamumuhay, ngunit may limitadong akses sa mga serbisyo at oportunidad sa trabaho. Ang klima sa Pilipinas ay tropical, kaya't inaasahan ang mainit at maulan na panahon na maaaring maging isang pagsubok para sa mga hindi sanay. Pagdating sa seguridad, may ilang lugar sa bansa na kilala sa mataas na krimen o pagkakaroon ng rebelde. Ngunit sa pangkalahatan, ang mga pangunahing lungsod at tourist destinations ay itinuturing na ligtas para sa mga residente at bisita. Ang Pilipinas ay nahaharap din sa mga hamon sa larangan ng internasyonal na krimen, tulad ng human trafficking, illegal drug trade, at cybercrime. Ang gobyerno ay nagsasagawa ng iba't ibang hakbang upang labanan ang mga ito. Ngunit ito ay patuloy na laban na nangangailangan ng kooperasyon mula sa mga internasyonal na organisasyon at mga karetig bansa. Ang Pilipinas ay isang bansa na mayaman sa kasaysayan at kultura, puno ng potensyal sa ekonomiya, ngunit humaharap din sa mga hamon. Ang ating kasaysayan ay napapakita na ang Pilipino ay matatag at matapang, na hindi sumusuko sa harap ng mga pagsubok. Isang bayan na may puso, tibay at malasakit sa isa't isa. Tayo ay nagkakaisa para sa ating pangarap na bayan, isang mas malaya, mas makatarungan at mas masiglang Pilipinas. Tuloy-tuloy ang ating laban para sa isang mas magandang kinabukasan para sa bawat Pilipino. Salamat sa inyong pakikinig at sana ay mas naunawaan niyo ang ating kasaysayan at kasalukuyang kalagayan.